Paano kulayan ang gala na libre? Gusto mo rin ba makapunta dito? Libre na ang pamasahe mo back and forth at libre pa ang entrance. Oh, sa atin lang to ha. Tapusin mo itong video at sasabihin namin kung ano ang dapat nyong gawin. Excited ka na bang makulayan ang dream travel mo? Ano? Tara? Nandito pala kami ngayon sa Balintawak at bibili kami ng ticket papuntang EDSA. As you can see, June 1 ngayon at 10:18 na pala kami nakabiyahe. At dahil 35 yung pamasahe, nagbayad ako ng 70 para sa aming dalawa. And after nga dyan, umakyat na kaagad kami para maghintay ng train. We're going to? Where? Secret! At dahil ako lang ang may time mag-search ng mga pupuntahan namin, wala na namang idea si Reyna kung saan kami pupunta. And I know this time, lalabas yung pagka-inner child niya sa pupuntahan namin. Nga pala, ito ang maglakbay at matuto. At kung bago ka pa lang dito, we post a few travel videos in our social medias that you can check. At kung mahilig ka din sa travel or nangangarap makapag-travel na libre, para sa itong video na to. At syempre, bago ang lahat, picture muna ang video, dagdag memories na babalikan balang araw. So ayan, after almost 15 minutes, nakarating na kami dito sa EDSA Station. At pagbaba nyo nga dito ng station, meron na dito mga jeep na dumadaan papuntang MOA. 8 to 12 minutes pa lang yung biyahe dito, depende sa traffic. A few moments later. After nga ng ilang minuto, narating na namin yung Esmaison Mall. At ito pala yung labas niya. Ayan, dito nga, ngiti-ngiti kami dalawa. Kasi first time namin dito sa Esmaison Mall. At para nga mas maging exciting ang paglalakbay namin, hindi na kami nagtanong kung saan mismo ang bagong bukas na Space and Time Cube. And actually, wala naman masyadong division na pwedeng ikutan dito sa mall. Kaya madali nyo lang makikita ang Space and Time Cube. So yan guys, we are here in Esmaison Mall. Kakapasok namin dito sa loob. So, hanapin namin kung saan yung Space and Time Cube. Oh yes. Let's go. Let's go! So, we are in Space and Time Cube! Oh, sige na ako dito. Paano? Ilayo Dito mo, tayo. ilayo. Another one. So, we are in Space and Time Cube! Nasaan? Another one. So, we are in Space and Time Cube! Another one. So, we are in Space and Time Cube! So dito nga sa first day ng Space and Time Cube, hindi ko in-expect na halos wala pang tao. Kasi ang akala ko ang haba na ng pila dito dahil 11:33 na kami dumating. 10 AM pala sila nagbubukas at 10 PM naman sila nagsasara. Pero ayun nga, as you can see, halos staffs lang yung nandito at walang pila. But now, based sa official post nila at sa iba ding mga content creators, ay grabe na ang pila. At may araw nga na nag-extend sila up to 12 midnight dahil sa dami ng tao. Kaya mas ideal na pumunta dito pag nagpa-advance booking online. Ito pala ang kanilang Facebook page if you want to contact them. Pwede sa kanilang walk-in pero limited slots lang per hour ayon sa kanilang latest updates. At if you want to book them online, you can book them a ticket via Klook. And advice ko lang, book weekdays kung meron kayong time na any day basta weekdays. Kasi sobrang daming tao pag weekends. If you want to achieve this kind of effects, kailangan wala talagang tao. Ang entrance fee pala nila dito is 680 for kids and 880 for adults. So dito nga, after nga namin magbayad, kinakabit na sa amin yung wristband ticket. Documented lahat. Post niya yan. So let's go.
Nag-enjoy daw sila. Man. So ayun nga, based sa feedback ng unang lumabas, mukhang nag-enjoy sila. Kaya tara na. Here we have the Rail Cinema. So it's like a 90-day roller coaster. So, tapos na sila? Not yet? Huh? Do you wanna wait for like 3 minutes? Or do you wanna come back at the end? So dito nga mga kalakbay, sa unang attraction nila ay nag-wait kami ng 3 minutes at ito lang din ang tanging attraction dito na need maghintay bago pumasok. So first stop namin ay Rail Cinema. Dito nga ay makaka-experience kayo ng 9D roller coaster journey. Pero bago yon, dahil may gamit kami, meron din pala sila ditong free locker na pwede nyo pag-iwanan ng gamit at secure dito dahil may CCTV sa mismong area. Huwag nyo lang iwawala yung receipt na ibibigay sa inyo para hindi kayo matagalan sa pag-claim. So ayan, after nga ni Reyna makuha yung receipt na may barcode, umakyat na kami sa Rail Cinema. Pagpasok nyo pala dito sa loob, makikita nyo ang isang roller coaster seats. Meron itong 3 layers na upuan. Tansya ko ay kasya ang 4 na tao. But syempre, depende pa rin sa size ng upo. Eto na nga, pagkaupo namin at nilak na ang seats, papasok kayo sa isang room. Ayun yun oh, tignan nyo dahil first time namin, grabe yung ngiti ni Reyna. So ito na nga, pagdating dito sa loob, sakto lang yung temperature. Hindi ka maiinitan, hindi ka rin lalamigin. Sa first 10 seconds mo dito, kung first time mo, I'm sure maa-amaze or mapapangiti ka dito. It's either of the two. Para ka talaga kasing nasa actual scene sa pinapalabas sa screen. Dahil sa laki at sa pagsunod ng sinasakyan naming roller coaster sa movement ng camera. So mafe-feel mo talaga na parang totoo at nandun kayo. Hindi ko pala naisip na piliin yung sa harapan na seats kasi wala naman kaming ibang kasama sa loob. Pero for me, mas the best siguro pag nasa harap, lalo na pag may kasama kayong ibang guests para hindi nyo nakikita yung ulo nila. Sobrang saya at nakaka-enjoy yung experience dito sa Rail Cinema. Kung i-rate ko lahat na makikita dito sa loob, ito ang nasa first list kasi iba talaga yung experience. Meron pa nga dito yung moment na yung scene dumaan kami sa tubig at parang may imbis na lumabas dito na para ka talagang nandoon sa scene. Pero di ko sure yun ha, possible kasi nalaway lang yung Reyna. Kasi sigaw siya ng sigaw. Anyway, sa mga nakapunta na, naramdaman nyo rin ba yun mga kalakbay? Parang may pa-sprinkler ng tubig yung dumaan kayo sa scene na to. Comment naman kayo kung tama ako. And after nga ng ilang minuto, natapos na ang first experience namin sa isang 9D cinema. Thank you. Be careful. And after nga ng aming unforgettable experience sa roller coaster, ay pupunta na kami sa next attractions. At abot tenga yung ngiti ng kasama ko, oh. O diba? Pati paghawi ng kortina, nakalimutan niya na sa sobrang saya. So next namin ay itong Abyss Wall. And from the word Abyss, it means this wall looks endless. At isa ito sa mga dapat na nasa listahan nyo mga kalakbay. Dahil na-attract kami sa harapan nito na Wandering Planet, sabi namin mamaya na hanggang sa nakalimutan na namin. So next nga, itong ang Wandering Planets. Dito sa loob nito ay para kang nasa outer space. Maganda dito at mag-e-enjoy ang mga bata. Be careful lang kung may mga anak kayong kasama na malilikot kasi gawa sa salamin ang majority ng design dito. So for our kids' safety, need natin silang bantayan. So after nga ng Wandering Planets, ang sumunod ay ang Space and Time Realm. Tara, tignan natin kung anong nasa loob. Pagpasok nyo nga, ay may ongoing projection na ng mga moving arts. So, ang maisasuggest ko kung mag-video kayo dito, is maganda ay kung ano yung movement ng background, ay yun din ang magiging movement nyo. Hindi namin ito nagawa dahil masyado kaming na-amaze. Kasi first time namin nakakita ng ganito. What we do is katulad ditong napapanood nyo, na nag-video lang to compile how we enjoy the moment, not how to get an artistic video. And speaking nga mga kalakbay, isa nga sa mga na-realize ko in content creation, dahil sometimes to get an amazing video, you will sacrifice amazing moments. But when you get amazing moments, sometimes it's hard to compile an amazing videos. Lalo na wala naman kaming videographer. Anyway, ang sumunod nga dito, ang holographic glass house. So dito nga mukha itong gawa sa salamin, pero hindi. It is made out of fabric, so pwede mag-enjoy ang kids dito na para silang nasa loob ng aquarium or nasa ilalim ng dagat. Pero guide them pa rin dahil pwede mapunit ang fabric at mapektuhan ang experience ng ibang guests na pupunta dito.
Ang sumunod nga dito ay itong mirror maze. So dito nga, tawang-tawa lang talaga ako kay Reyna. Dahil tawa lang din siya ng tawa. Dahil first time niya, yung tipong hindi niya alam kung kaliwa ba o kanan ang tamang daan. Buti na lang ako naka-experience na ako ng ganitong klaseng maze sa Fantastic Park sa SBMA, Olongapo City. Ikaw yung una para. Guman. Dapat, Kaya mo, ako yung nasa unahan. dapat yung mabilis ka eh. Mabilis din akong tumakbo. Guman. This is your first time to try this kind of maze, man. Kapaan na lang to. So fast forward nga, after ng ilang minuto, nakatapos na rin si Reyna. Natapos ko naman ang kahirap-hirap. I'm just following you. O diba, kitang-kita sa mukha niya na parang may new achievement na na-unlock siya. Enjoy yan, mahal. Next on the list is Crystal Matrix. Wait lang. NANI?! Itong Crystal Matrix ay isa sa mga attractions dito na nakaka-enjoy. At alam nyo ba, isa rin ito sa top Instagrammable attractions sa ibang bansa. Katulad na lang nitong sa Japan at sa Singapore. At dito pala, pwede nyo mabago ang kulay ng ilaw sa loob. I-scan nyo lang sa entrance ang QR code at pwede nyo na itong mabago para makapag-picture kayo ng naaayon sa preference nyo. Bawal hawakan, man. Bawal nga daw mawak. Visit ka. So dito nga sa loob ay be careful, lalo na kung may kasama kayong bata kasi baka maabot nila yung mga crystals. Note pala, if you're going to wear skirts, better na mag-cycling kayo dahil yung floor dito is made out of mirrors. Isa itong Crystal Matrix sa mga magagandang mag-picture. So bago kayo pumunta, mag-prepare na kayo ng pose nyo para doon ay i-execute nyo na lang. So after pala namin dito, pumunta na kami sa susunod at ito ang Dance Cube. Dito pala may screen para mapili nyo kung anong klaseng obstacles ang gusto nyo. Pero dahil Chinese ang sulat dito, much better para mas ma-enjoy nyo ang experience nyo dito is look for staff for assistance. Dito pala sa game na ito may tatlong kulay na dapat nyong tandaan. Ang red ay danger zone, ang green is safe zone, at blue is score zone. Pag tumapa kayo sa red, mababawasan kayo ng 1 point. Pag tumapa kayo sa green, you can move around nang hindi nababawasan ang point nyo. At pag sa blue naman, you will get 1 point. Ganun lang kasimple. In our experience pala, dahil soft opening pa lang ito is nakabukas pa lang siya, pero hindi pa operational yung modes niya. But now, I'm sure gumagana na ito. So enjoy! One more time. Ito, ayan o. So next in the list ay ito nga underwater pool. Dito nga, pag akyat nyo sa underwater pool ay ganyan na makikita nyo. Sabi ko nga, paano yung effect nito? Kasi kahit may tao na sa baba, parang hindi naman siya underwater. Pero ganyan lang pala siya kasimple sa taas. So to maximize its effect, na parang nasa underwater talaga yung nasa baba, is dapat ginagalaw-galaw yung tubig. So dito, remind ko lang, dahil madami-dami din gagawa nito, better to bring a tissue or towel para tuyuin yung kamay nyo. And alcohol na din para safe. And after nga, nakulitan namin dito, tignan nyo ito si Reyna. Nagpatay-patayan pa. First time niya naging ganyan kasaya at ka-active. So I'm sure pag dinala nyo ang jowa nyo dito, lalabas talaga ang pagka-inner child nila dito. So after nga ng quick video ko sa kanya dito, pumunta na kami sa susunod. At ito nga ang Infinite Train. So tara man. Kamusta? Malambot yung upuan, man? Parang gusto mo nang sirain sa lambot check mo. So dito nga sa Infinite Train, katulad ng sabi ni Reyna, malambot daw yung mga seats. Meron pala sila ditong 3 tables lang, pero sa isang upuan, kasya naman yung 4 na tao. Isa nga pala itong attraction na ito sa magagandang magpicture. Dahil ang ganda ng lightings niya, and para ka talagang nasa train. Kung wala lang yung lumalabas na MP4. But overall, okay naman dito sa train, lalo na kung magaling kayong umaura. Nakala mo talaga na sa totoo kayong train. At bago nga pala kami umalis dito, ay may naisip na naman kaming kalokohan. Sa lugar na yan, dyan kami dati nagtatanim ng palay.
Yeah. Yeah. Tapos tignan mo na yung view, di ba? Napaka-calming and... Siya po tayo. No? Tara na, punta na tayo dito. Sumakay din kayo ng train, di ba? This is infinite train. Yeah. So, walang katapusan to. Sumakay kayo dito, tatanda na kayo dito. Tatanda na kayo dito. Let's go to the next room. Dito akala ko tapos na kami. But ito na nga, dahil nag-enjoy si Reyna. Yes. Ito yung part 2. Can I have some money? You have food? No. I don't know where to go. You go here and you hop in a train but you don't have money. That's impossible. Oh, that's minus money. I paid $100 just to ride here. How can I go home? Yeah, that's your problem, not mine. You're so good. You're so heartless to a poor woman. Actually, I'm a robot. That's why I need to agree that I am heartless. Yeah. Okay na tayo, ha? Let's go to the next room. Ha? Sige. You want a picture? Hindi, 1, 2... Anyway, tama na to. Tara na sa next attraction. Ito naman ang upside down staircase. Sa baba pala nito ay may malambot na chair na pwede nyo rin pagpicturan. Ito nga pala yung mga sample pictures namin dito na baka sakali mo pagkuhanan nyo ng idea. Balik na nga tayo sa upside down staircase. Paalala, hindi nga pala yung upuan yung attraction dito ha. Gusto lang talaga namin magpicture doon. So ito pala yung upside down staircase. Pag marami pala kayo at kung gusto nyo lahat kayo ay nasa picture or video, pwede kayong magpa-assist sa mga staff dito. Huwag ganitong selfie ang gawin nyo dahil sayang naman yung magagawang effect ditong upside down stairs. Bago ko pala ipakita sa inyo yung picture sa amin dito, tara, itour muna namin kayo ni Reyna kung ano ba ang view dito sa loob nito. So ayan, ganyan lang kasimple sa loob nito. Mahal, sample ka ng magandang effect. At ayan, magde-demo si Reyna kung paano nyo gagawin. Ganyan lang na para mahuhulog kayo. At huwag nyo gagawin yung pose na yan kasi hindi kayo membro ng Naruto. At nakangiti pa nga. Tara, hayaan na nga natin siya dyan. Next pala nito ay itong upside down room na hindi na namin masyado nafokusan. Kasi next na nito yung Space and Time Tunnel na sobrang excited kami. But it's good to have a short video and few pictures dito para di naman masayang pagpunta nyo dito. So after nga nitong upside down room, meron ditong freedom wall. They have notepad at ball pens na pwede nyong iuwi. So ito na nga, nagsusulat na si Reyna kung gaano siya nag-enjoy sa experience niya dito sa Space and Time Cube. So I guess ito pa lang yung mga nakapag-visit here. Ito pala yung opening nila ngayon, June 1. Okay. Sa akin ng pag-ibig mo ay di magmamalik mo. Dear Charo. At ayan nga, pagkatapos ng ilang sandali, tapos na si Reyna sumulat kay Charo. Okay. At ito nga yung sinulat niya. Tara, samahan nyo kaming idigit itong sinulat ni Reyna. At syempre, mawawala ba naman yung unti video namin dyan? Syempre, hindi. After nga na madamdaming pagsusulat ni Reyna, tara punta tayo sa much-awaited Space and Time Tunnel. Pero bago yun, meron pala silang map dito para sure na wala kayong makakalimutan na puntahan. At dahil nga dito, bumalik muna kami sa harap ng upside down staircase. Dahil meron pa pala ditong tilted room. Kasi hindi siya ganun na mapapansin kaagad. So dito, ayan, as in tilted itong room. Kaya be careful, baka dumiretso kayo dun sa couch. Maliit lang pala itong room na ito. So okay din siya mag-take ng selfie. But kung kukuha kayo ng pictures,
hindi siya masyadong halata. What you can see here pala is 2 monitors and of course lamps at mga books na props. Kaya wag nyo na subukang iuwi. So next, after nga ng Freedom Wall, eto na. Totoo na to. Ito na yung lagi nyo nakikita sa TikTok at YouTube. Ito ang Space and Time Tunnel. Ito ang pinaka-highlights ng pagpunta namin dito. Dahil solid ang motion graphics and napaka-realistic talaga once na nasa loob ka na. At dahil first time namin sa ganitong klaseng immersive art. Anyways, we have 2 previous short video highlights about Space and Time Cube and nasa TikTok Reels at FB Reels na namin. So kung gusto nyo mapanood yung iba pa naming video, check it out! NANI?! After nga ng out of this world experience namin sa Space and Time Tunnel, ay meron pa pala sila ditong laro na tinatawag na prehistoric hunting. Na in fairness, pag mahilig ka sa barilan, mag-e-enjoy ka talaga dito. Gaganahan ka bumaril dito dahil maganda yung weight ng rifle. At may tunog din talaga siya na nilalabas kada putok. Enjoy na enjoy ka! Enjoy na enjoy yan. At ito nga, syempre, papahuli ba naman si Reyna? Kaya ito, pataasan kami ng score. Yeah, boy. At ano pa nga ba? Sino pa nga bang mananalo sa aming dalawa? Kundi, kayo na humusga. I am the one, the one, your son don't need a... After nga namin dito sa prehistoric hunting, tulad sa nakalagay sa sahig, keep exploring. Dito tayo galing sa prehistoric hunting. Tara, dito na tayo sa kabila. Ganda din. Grabe na uwi sa din. Dito pala may madadaanan kayong meteor na pag natapakan nyo ay sasabog. O tignan nyo yung gagawin ni Reyna. Amazing, di ba? Come on. Kasunod pala nitong asteroid Kemet ay ito namang fish pond. Na when you touch it, ay talagang parang tubig dahil nagkakreate ito ng small waves at nagre-react dito yung mga fish. I'm sure yung mga ganitong attraction is patok na patok ito sa mga kids. Kaso, maiksi lang pala ito. Anyway, ang kasunod nga pala nito ay ang archaeological sand pool. Dito ay merong real sand na may mga interactive projections of sea turtles at iba pa. Kaya pag tinapakan nyo ito, ay bigla silang sasabog. Ay, yung kasama ko masyado naman yata nag-e-enjoy pumatay ng sea turtles. After pala nito, kung nabubisit kayo sa kasama nyo, pwede nyong ibuhos dito at sapuli yung mga target sa screen. Kung kaya nyo ubusin, ubusin nyo. Dito pala sa attraction na ito ay pwedeng pumasok yung bata dyan sa loob. Magtampisaw siya sa bola hanggat gusto niya. Pero for adults, pulot lang kayo ng bola at pasabugin nyo yung lumilipad sa screen. Ipaubayan nyo na sa mga bata ang pagiga sa bola. Katabi pala nito ay ganun din. All you need to do is throw the ball to the screen. Need nyo patamaan yung mga cute na lumalabas na yan. Next pala nito. Oh, sandali lang ha. Tinatawag tayo ni Reyna. So ito nga next attraction ay itong fantasy graffiti. Dito nga, may paper at may traces na sila ng mga characters. At ang gagawin nyo na lang, ay kukulayan ang napili nyong character. Kahit anong kulay ang gamitin nyo, okay lang. At kahit lagyan nyo ng name, okay lang din. At alam nyo ba mga kalakbay, ang kagandahan nitong attraction na ito, after nyo kulayan, ay actual nyo makikita ang kinulayan yung character sa screen na gumagalaw pa nga. So for me, na first time makakita ng ganito, is talagang napakagandang experience nito. Paano pa kaya sa mga bata, di ba? Lalo na na makikita nila yung drawing nila na magkakaroon ng buhay at gumagalaw sa screen. Anyway, ito pala yung character na kinulayan namin. Dahil mo na kuhain mo na yun. Let's find it. Bakit man? Bigyan ka ng bilis. Dito maka-andar mo. Isa taba niya. Ayan, dyan. Bilisan mo. Mga kalakbay, dito nga nagpa-picture ako sa art na nagawa namin. And I advise you to do the same para naman pag nakita nyo ang picture nyo dito, babalik yung alaala ng experience nyo dito.
So ayan nga lang yung ginawa ko. Kinulayan ko lang yung edges niya at nilagyan ko lang ng tattoo na maglakbay at matuto. And after nga ng masaya at unforgettable moments namin dito, ang next attraction nga pagkatapos nito ay ang tinatawag nilang Temple Treasure. Napakasimple nga lang pala ng larong ito. Dadaanan mo lang lahat ng coins na umiilaw at iiwasan mo lang lahat ng obstacles sa larong ito. Kumbaga, pinasimple lang siya ng larong Temple Run. Pero syempre, ang kaibahan nito ay ikaw mismo ang tatalon. Hindi daliri mo lang na magsaswipe. So ayan, panoorin natin si Reyna kung makakailan siya. Ay, isa-isa lang. O, Gomal, pindutin mo na. Kung umabot pala kayo hanggang dito, lubos po kaming nagpapasalamat sa patuloy na pagsubaybay nyo sa aming vlog. At kung gusto mo makapunta din dito ng libre mula pamasahe hanggang entrance fee, ay i-like, i-share, at invite mo na rin ang friends mo na i-share itong video sa wall nila. Dahil pag umabot ang 500 shares itong aming video ay mamimigay kami ng free travel. Sa may pinakamagandang comment kung bakit siya dapat namin mapili para makapunta sa Space and Time Cube. At para hindi boring, ay para ito sa dalawa. So sa madaling salita, pwede ka magsama. Anyway, after nga nitong Temple Treasure, ay yung pinaka nakakalungkot sa lahat. Bakit ito yung pinaka nakakalungkot? Kasi ito na yung exit palabas ng museum. Ito na yung sign na napuntahan na namin lahat at na-experience na namin ang dapat namin ma-experience. Nakakalungkot, pero ganun talaga. Bawat journey natin ay may katapusan. So kung malungkot ka ngayon, matatapos din yan. Kung may problema ka ngayon, makakaraos ka din dyan. Kung nag-e-enjoy ka ngayon, masakit man tanggapin. May katapusan lahat, pero nasa sa atin pa rin yun kung gusto natin maging masaya ulit o maging malungkot. Kaya mga kalakbay, piliin natin laging maging masaya at enjoy natin every moment. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog. Hanggang sa muli! Leaves will soon grow from the bareness of trees.